8 taong gulang na paslit, binigyan daw ng pera at candy ng isang lolo pero hindi pala ito nagmamalasakit. Dinala raw niya ang bata sa construction site at doon walang awang di umanong ginahasa. Ang lupit mo lo, dapat sa'yo, kalaboso! Ayon sa kwento ng inang itatago namin sa pangalang Evelyn, January 2019, dinala siya sa ospital dahil kabuanan na niya sa isang anak. Kasama niya noon ang asawang si Victor, hindi niya rin tunay na pangalan. Mas kailan nga po ako magbuntis dyan, labas-pasok po ako sa ospital. Lagi po namin kasama yung panganay ko na yan. Ngayon, one time po, iniwan nga po namin yan sa hipag ko. Habang nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin ang nooy 8 taong gulang na tinawag naming si Abby, lumabas ng bahay ang bata para makipaglaro. Dumating po yung kalaro niya na kapitbahay namin. Inaya po siya lumabas. Pero isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanya. Hindi kalayuan sa lugar kung saan naglalaro sina Abby at kaibigan. Nagiinuman naman ang isang grupo ng construction worker. Kasama na rito si Conrad Roma, 60 taong gulang. Tinawag daw po sila. Sinitsisan sila. Tapos binigyan sila ng pagkain, tsaka ng pera. Pagkabigay ng pagkain, tsaka pera, bigla po niya hinablot yung 2 bata. Yung isang bata po, sir, nakaiwas. Kasi po, kinagat po yung kamay niya, kaya po nakatakbo. Yung anak ko po, hindi po siya nakatakbo, hindi po siya nakapalaw. Dinala ng matanda si Abby sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. At sa lugar na ito, walang awa na ginahasa raw ng suspect ang menor de edad. Mama, tinakpan po niya yung bibig ko, binusalan po niya ako. Tapos tinutukan po niya ako ng kutsilyo para po hindi ako sumigaw. Tinatakot po niya ako na papatayin nga daw po niya ako pag sumigaw ako. Ayon kay Evelyn, tinakot ng suspect at tinutukan ng patalim ang menor de edad para hindi ito magsumbong. Umuwi raw ang bata na tulala at iba na ang kinikilos. 4 na taong nanahimik si Abby dahil sa takot sa suspect. Pero nito lang March 2023, isang chat ang natuklasan ng mga magulang ni Abby. Nabasa ko lang po sa messenger sa kasamahan niya sa simbahan. Tapos, kalkal po ako, scroll po ako na scroll. Nung pagka-scroll ko po, dun ko nga po nabasa. Na huwag niyo po sana sasabihin kay mama at kay papa. Hindi ko po kasi kaya na malaman ng mama ko, lalo po ng papa ko. Nakwento po niya doon na may nangyari kasi sa akin, na-rape po kasi ako nung 8 years old ako, 2019 po, January. Dahil sa takot, 4 na taong itinago ni Abby ang ginawang pang-abuso sa kanya. Hanggang nitong March 2023, nabasa ng kanyang inang si Evelyn ang pag-amin niya sa ginawa sa kanya ng matanda. Ang suspect, kinilalang si Conrad Roma, 60 taong gulang. Agad lumapit si nanay sa Barangay San Isidro Violence Against Women and Their Children o VAUSI Office upang magsampa ng reklamo tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Tinulungan namin na blatter, kinabukasan ay nakipag-coordinate kami sa WCPD. Inilapit sila sa Philippine National Police o PNP Rodriguez Rizal para tuluyang maisampa ang kasong rape laban kay Conrad Roma. Kahit 4 na taon na ang nakararaan, pinayuhan sila ng Rizal Police na magpa-medico legal. Kukunan ko na affidavit or salaysay yung complainant at victim natin. Then after po noon, dinala ko po sila sa aming forensic group upang mapa-medico legal yung bata. Kung may makitang laceration at para po rin mag-ebidensya doon sa kaso namin na isinasampa sa suspect. Nang lumabas ang resulta, tugma ang medico legal sa sumbong ng bata. Hawak ko ang mga resibong aming natanggap mula sa mga otoridad. Ito ang kopya ng medico legal na nagpapatunay na positibong hinalay ang biktima noong 2019. Kahit lumipas ang 4 na taon, hindi may tatago ang madilim niyang karanasan. Nanalangin talaga ako, sir, na sana negative. Siyempre kasi, at least kung negative po, makakaluwag ka bilang magulang, mapapaisip ka na, yes, negative. Pero hindi, sir, lalo tagang gumuhumundo ko. Isinampa ang kasong panggagahasa laban kay Conrad Roma. At nito lamang October 5, 2023, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero dahil 4 na taon na nakararaan mula na mangyari ang krimen, hirap na silang matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Hanggang sa makatanggap ng tip ang mga pulis na nagtatago ang matanda sa Marikina City. Agad naman tiniktikan ng operatiba ang pinagtataguan niya. Diyan mismo. May nagit kaming information na ang ating subject ay nakikita daw sa Marikina. Doon siya tumatambay doon sa isang motor shop doon sa somewhere in Parang, Marikina. Nang makumpirma ang pinagtataguan ni Lolo,
Nagsagawa sila ng entrapment operation o patibong. Dito, nagpanggap na magpapagawa ng sirang sasakyan sa suspect ang isang police asset. Nandito na kami sa malapit sa area, malapit dito sa barangay. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Nagtatrabaho siya malapit dito sa may lower. Time's up, Lolo. Huli ka. Si Conrad, di ba? Arestado ka namin, ha? Agad dinala sa CIDG DSOU ang suspect. Nakapanayam ng resibo ang inireklamong si Conrad Roma. Yung araw na ako lang tala sa bahay na yun. Kung siguro yung mga reklamo nila, maaaring dala sa galit siguro yun. Doon po sa paratang ko yun, hindi po yung totoo. Hindi ko siya masyadong kilala kasi ako lang nag-isa sa bahay na yun. Maaari pong siguro baka dumaan kasi napakaraming bata kasi sa labas yun eh. Hindi ko naman kilala. Pero bago matapos ang panayam, si Lolo bigla namang nag-sorry. Ano raw? Kung may kasalanan man ako, wala. Humingi po ako ng tawad. Kasi hindi naman po perfect. Nakakarap si Lolo Conrad sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 o panggagahasa. Dahil po yung insidente is nangyari noong siya 8 years old po, then pasok po siya doon sa ating violation of 8353, statutory rape po. Sakaling mapatunayang nagkasala si Conrad Roma, 12 taon hanggang 20 taon na pagkakakulong ang kanyang kakaharaping parusa sa pagkakahuli ni Conrad na bunutan ng tinik at kahit paano'y gumaan daw ang pakiramdam ng mga magulang ni Abby. Karamdaman ko po talaga yung kaginhawaan at yung feeling na mabibigyan ng hustisya yung anak mo. Kasi dati, di ba, sabi po talaga nila walang hustisya sa Pilipinas. Pero sir, meron. Maniwala lang tayo sa batas. Maniwala lang tayo sa mga pulis. Maniwala lang tayo sa kanila. Sir, meron po talagang hustisya sa Pilipinas.